You, what's up? Happy Sunday sa ating lahat mga friends, at meron naman ulit tayong panibagong reaction video ngayong umaga na to mga friends. Agahan lang natin para mabilis nating ma-upload. Itong gagawa natin ng reaction video ay alam ko controversial na laban to. Ito yung laban ni na Apex at saka ni Mzite dito sa PSP, na yun, natalo nga si Apex dito dahil kinulang siya sa paghahanda. So yun, ayoko nang magpa-spoiler sa inyo. Gusto kong gawin na natin to agad, pero bago natin umpisahan to, siguraduhin nyo munang nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. Pindutin nyo lang yan, yung subscribe button dyan sa baba. Huwag kalimutan i-hit yung notification bell para magiging updated kayo kung meron man akong bagong video tulad dito. So let's do this, here we go. Pangil sa pangil, hatid sa atin ng PSP Entertainment. PSP, magingay para sa huling laban, no? Isang malaking pasasalamat at respeto sa Flip Top Battle League, sa Sunugan, at sa iba't ibang battle rap sa buong Pilipinas. Para sa atin to. Maraming salamat din sa lahat ng sponsors: Zypher Philippines, Pastry Vapors, Tokyo Grill, sa PSP Gym, Toad Manila, sa Fortune 88 Paid Play. Suportahan natin yan lahat. Sa kanan ko, magpakilala ka. Yo, ako nga pala si Apex. Alam niyo na, Batang Valenzuela. Sa kaliwa naman, magpakilala ka. Yo, I'm Seg nga pala, Batang Pasig. Shoutouts muna syempre, Pastry Vapors, Zypher Philippines, Crown Manila, 100%, Dentalica, kay Minji ng M-Lab, Northwalk, tsaka kay Mamay. Toskoy, Tawid. Ano kasi man? Nanalo ng coin toss si Apex. Pinili niyang mauna si Mzite. Pangil sa pangil, huling laban ng gabi. Sagpangan na! Yeah. Check! Check, Reneg! Reneg, malinaw. Bago mo ko anggilan ng 3GS, nagtutulungan at taga-ambagan sila. Bolero Rap Battle, laban ko nung ahon at kung ano-ano pang iba, makinig ka. Kung natalo mo ako sa purihan, ngayon pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy ni Litram, ako tutuluyan kita. PSP game? Samurai, laban sa lesensyadong pumatay sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talin pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan, kasi kahit nabiyasa ako, tatawagin niya na Red Sam. Gusto mo squatteran, nagkabunutan, espada mo laban sa Pengan Demson. Kayo mo ako paandaran, biglang sisemplang. Kasakin drive na nagkukusa, parang Tesla na pang test run. Veteran sa veteran, ito Lebron na walang headband. Paristo sa akin at sakaling dumikit, merong pang end one. Kanya mag-entrance, killing spree, check nyo ang head count. Parang laban sa kalye, direktang banat, wala na set up. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Pumila lang, mabibigyan lahat ng gustong maghamon, lalo pat bare mats. Sa battle rap, tangina, feeling nga siya yung the best one. Nung quarantine nga ay hindi ka lumusot, di ka essential. Kayo, baka magkahiyaan pag nagkalabasan ng credential. Sila daw ay mga gods, pweh, nasa harapan ka na celestial! Pero wag ka, may titulo yan na siya lang meron sa buong kapuluan. Apex! Ang unang Apex! Champion sa lahat ng liga! Ni Luni at Sunugan. Paalala ko lang, Flip Top tryouts 2x2, isa buhay, hindi ka nag-champion. Di kita nakitang sumalang ng bahay katay, di ka nag-champion sa kompetisyon, meski sa rap song. Champion ng lahat ng liga? Puta, gago ka ba? Si Pipos nga nagpaliga, oh! Nag-champion ka ba? Ano na, Pex?
Mauunahan ka pang magkampiyon ni Indy o ni Husky. Para yata manalo, dapat ka-bracket mo mga Pemsi o si Happy. Kahit sa motos, baka di mag-champion to, durugin lang ni Perde o ni Class G, kamusta G? Balita ko, ikay tumalo ng sikat, kaya piling mabigat at maangas na. Kasi kahit wala na sa prime, tinalo niya daw si Sinyo. Nagawa ko na din yan sa finals pa! Tinalo kayo ni Elvis at ni Bruce, nag-champion sila. Tinalo ka ni Mot, nag-champion siya. Tinalo ka ni Six Threat, nag-champion siya. Nagkataon ba, bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Putang ina mo, Apex, napakalaki mong stepping stone! Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito? Si Badang? Kayo tumawa. Nawala kayong galang. O sige, rematch nga kayo. Tignan natin tapang mo ngayong wala na siyang hadlalang. Hadlalang. Ayaw mo? Pero paano nga ba maging creative sa panlalait? Wala. Irarhyme nyo lang. Kasi sabi niya kay Goryo, kahit si Arit yung pormahan, di magets. Parang galing pa sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Okay, wait. Sino nakakalam dito kung sino yung Gigapets? Yung parang Tamagotchi na maliliit lang din. Meron na. Okay, yun. Bets. Sino si Tita Bet? Kaninong tita yun? Ang tanga mo! Yung skin niya negative. Alang-alang sa multi, siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Akala ko pa naman ang lupit mag-multi kasi kay Lunit Ron na spoiled. Pag si Nuri mo ay void, ikaw ay multi-mongoloid! Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo, kaya mula ngayon, bawat sampa mo ng entablado ay markado. Alam kong hindi ka susunod sa oras, ikaw na magpakita sa mga to kung gaano ka kadesperado na manalo. Pinakita ko yung butas sa estilo mo. Mga self-proclaim mo na titulo, binagsakan ka ng barang nagpatong-patong. Tandaan mo hanggang salita ka lang. Katotohanan ng pinagtutugma-tugma. So, inubran ni M-Site, bali dito sa ano yung unang sa bungad pa lang sa round ng ni M-Site, medyo ano gusto niyang puruhan si ano si Apex sa ano ang tawag nito sa puntuhan. Yun na may napansin din ako na ano yung tawag nito. Pero yung mga punchline ni M-Site dito medyo uno, wala akong napansin na naka-dos, puro uno lang, pero mangilan-ngilan lang din siguro ano nagpapainit pa dito sa round 1. So mamaya natin scorean, pakinggan muna natin yung round 1 ni Apex. Here we go. Yo! Pinagmayabang yung mga championships niya. Kala mo talaga elite. O sige, isa-isahin natin kung talagang legit. Yung tryouts, kasalo mo si Liljan. Sa 2x2 na yung Shernan, ikaw yung weak 1. Sa isa buhay, sabay kayo nagsulat ni Liljan. Sabay kayo nagsulat ni Lipcram. Palakpakan natin, 3-time champ featuring Team Pinsan. Ang lupit ng pangil sa pangil. Talagang siksik mga matches. Itong si Gilagid, interview pa lang, sip-sip na sa judges. Ibuhos daw naming dalawa. Yun ang gusto niya. Gago, kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Sa battle rap, gusto ko sana na magretiro na. Kaso si Pibos tumawag, sabi niya battle ka. Sabi ko, sino ba? Sabi niya, M-Site, sabi ko, tinalo ko na si Sinyo. Pero nung sinabi niya na yung TF ko, 500k, nalaman ko na yung vision niya. Oh, magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce ng sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wak. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Alam niyo ba? Nalaman ko yung TF daw nung kampyon. Tumataginting na 2K! Down pa lang yon. Hayop, may 4K! Makakatikim na ng gourmet!
makakapagpansit kanton na all day kasi may pambili na ng wholesale. Ayaw na ng sorbetes. Gusto na ng sorbet. Yung mag-aasinta ng asin sa steak mismo si Sorbet. Nax, may pambayad na sa toll gate. Nag-improve na yung toothpaste. Dati di siya lang na close up. Ngayon di tube na na Colgate. Di na siya bibili ng pandesal at money kasi marami na siyang money. Ano? Marami na siyang money. Ulul, kaka-fishbowl mo, malapit ka na magka-cholera. Tanginan to, nakasinghot lang ng pollen, feeling bole na. Halata naman na tinalo ka ni Cripply. Paano kung kay Topper pa, tapos sa akin ka nakipagsabayan para ka nakapagsapakan kay Gogeta? Nung laban na ni Cripply, alam naman natin kung sinong tunay na nanalo. Kaso, nung binusisi na ng mga horado, yung resulta parang ang labo. Kasi nung napatunayan na sa break it down, binusisi. Binusisi parang matinding inspection. Pero malinis intention. Kaso nung napatunayan panalo si Cripply, nagkaroon siya ng crippling depression. Yung estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May nalalaman ka pang easy ka lang, walang yaka. Yung kanta halata na, ginaya, kilaskasta. Akala niya siguro, yung value, tinaas niya. Tanga, nagmukha ka lang anak ng katulong nila Sash na. Estilo niya, tuluyan nag 180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. Anak ng katulong nila Sash na. Joke pa. Anak ng katulong nila Sash na. Sa Valenzuela, ako ang meka. Sobrang evident nun. Ikaw kung sino yung meta, ikaw yung beta version. Mamaya yung pangalan mo maguguhitan parang no parking sign. Ako yung apex na hindi mo mama-mountain climb. Hindi mo to mapipigilan parang father time o missile na bumagsak bigla sa Palestine. Missile na bumagsak bigla sa Palestine. Yung karera niya nagka-sharp decline. Paano? Halimaw daw sa battle rap pero yung mga kanta niya puro pang Valentines. Yung mga kanta niya sa Spotify tunog pinagtugma-tugmang alibi, tirador na mga kanta na walang copyright. Gayang-gaya yung XB biglang, it's party time! Kuwang-kuwa yung estilo ni GL na parang, that is mine! Galing sa maraming style na dinaan sa alanganing smile. Tagpe-tagpe mga parte, parang halimaw lang ni Frankenstein. Kaya ka di milyonaryo, kasi squatter ka mamen. Magkaroon lang ng 20 mil, hindi na kaya na dalhin. Kahit mag-English o magbihis o kahit anong ayos na gawin, yung M's para kay sight ay out of sight pa rin. Alam mo yung multi, wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya, pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Yung estilo niya, galing kay GL. Tangina, may laban ba to? Estilo mo galing kay GL, ano yan, hiraman kayo? Sobrang kopya yung pagkakabuo ng mga bara. Yung train of thought, kayang-kaya, napapaisip tuloy si GL kung siya ba ng gaya. Pinagkaiba nyo, sa totoong buhay, matalino talaga siya. Ikaw, lumalabas yung kabubuhan mo pag ini-interview ka na. Sobrang whack na mga bars mo, kailangan ka nang i-detain. Kung gagawa ka ng rhyme scheme, yung thought, kailangan ma-maintain. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay. Tol, yung bars parang jokes din yan, baduy na pag kailangan pang i-explain. LT to, yung pinag-uusapan nyo, Eskimo, bigla kayong mapupunta sa Mexico. Maglalagay ng mga nakakalito na termino hanggang sa yung mga nanonood, magka-vertigo. Yan ang train of thought na hindi rehistrado sa LTO. Time. Round 2, M-side.
round 1 ni Apex. Halata dito sa round 1 ni Apex na kinulang talaga siya sa paghahanda. Tapos, sa madaling salita, nagkalat lang si Apex dito eh. Tapos, nawala pa siya. Walang moments na nakuha. Kumbaga, nag-flat lang. Kaya, yun, halata naman. Insight yun, round 1. Kung iskuran ko yun, bigyan ko ng 7 kay Insight. Tapos, siguro hindi naman sa pinakababa siguro bigyan ko na lang ng 5 si Apex dito dahil sa ginawa niya. Kahit ako dismayado ako dito sa round 1 ni Apex dahil alam na natin hindi naman ganyan si Apex eh. Sa flip top hindi naman ganyan eh. Alam ko kung anong kartada ni Apex, ano yung niya, yung dala niya pag ito naka-e-game yun. At hindi anong tawag dito? Yung kumbaga may inasahan pa ako. Hindi ito yung inasahan kong makita sa round 1 ni Apex. Kaya yun. Round 1 M-site ako doon. So dadaan na tayo sa round 2 ni M-site. Here we go. Putang inang to, choker. Pakwela ka na ba niyan? Pibus, ito yung binayaran mo ng 500,000 o makonsensya ka naman. Ang ina mo. Napaka-bobo pala to. Isang patak lang daw patay na, halatang flow lang dala mo. So ano, tanginang version, puro kayabangan. Inaanggulo yung 2 for 2 tryouts. Wala kang karapatang angasan ako sa mga bagay na hindi mo naranasan. Oh. Champion ka na ba? Para kang tanga. Wala akong pakialam sa break it down yung nakabase lang sa opinion yung dalawa. Nung laban niya kay Bagsik, para daw siyang piratang naligaw kasi wala siyang mapa pala. Hala? Paano ka na? Bigla to Mapa pala. Gago? Ka ba? Parang pirata? So hindi ka sure? Tapos naligaw? Ba't kasi andong ka? Hinati mo ba naman yung mapa, tuloy yung punto, di na alam kung saan punta? Hindi na napakinggan ko yung bago ng kanta. Inang to, wala sa tempo, check nyo. Sinabit ka na nga lang, nagkasabit-sabit ka pa sa verse mo. Paminsan-minsan, makikinig ka sa palo ng drums. Tarantado ka. Akala mo yata po Tinuruan pa. sisigawan mong aral, pasado ka na. Ilang taong ka nang nabuntot sa kanila, ngayon ka lang kinulab. Walang iya ka. Pasalamat ka yung pangalan mo nagsimula sa letter A. Munti ka pa hindi maisama. Oh, sabihin mo hindi. Paano kung si Omar doon? Di oral yun. Ano yung pagyayabang neto? May bars ka. Kaso di ka na nakapagbarko. Magaling ka mag-construct. Ba't di mo maisalin sa mga kanta mo? May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. At tandaan mo hanggang multi ka lang. Opit kayo ni Abra! Bumanat pa talaga ng pakanta. Pangbaladir, isang istansa. Pex, wag mo sakupin lahat. Baka mawalan ng karir sila Skasta. Mga salita, meron pang aral na hindi mo mapupulot sa iba. Kinamulatan para malat. Inaka, mga autistic talaga no, pag ganado, di maawat. Pinagtripan ng puta pakinggan nyo. Parang sa ibang beat siya pinalapat. Pang-rap contest Ang yabang sa lyrics, kala mo yung boses na pang orchestra. Sige nga, paano mo nasabing nang galing yan sa puso kung offbeat ka? Di bali na. Nakamulti naman daw. Di na bali ng wak. Ganyan si pari mag-bars. Hindi to Battle of Gods. Tawag dito, handicap match. Alanganin ka kung sakali man at kahit pa may judge, wala nang talent sa pag-awit. Puta awit pa mag-rap. Tapos bigla ka nalang yayabangan ng mga na-record niyang kanta. Ganyan si Toti pag nag-effort. Sige, ikaw na may mga na-record na track, pero sa battle rap, ako yung may solid na track record. Magte-20 years na akong bumabattle, wala pang flip-top. Naranasang masawi sa labanan. Andito pa rin para magbigay ng ngiti sa mga yan at di lang para makipag-angasan.
Ikaw hanggang ngayon nandyan nag-aasam na magkamit ng parangal. Magagaling ba na uubos na? Baka di mo lang kaya maging magaling na matagal. Eh puro panlalait lang kaya mong gawin sa battle. Ganyan ka monotonous. Sa isang round, stick to one angle. Ganyan ka monogamous. Habang itong mga shots, sa image na nakafocus na parang photoshoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pagsamahin ng battle at music. Kabit-kabit ang mga tema. Palagi nakakadena. Nagiging chords pag ako nakatingin sa mga letra. Ikaw sa pagmamataas mo ng pilit, masakit ka na sa tenga. Makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Galing. Hinimay ko yung pagiging rapper mo at kung gaano ka-corny yung pagiging obsessed mo sa rhyming. Pex, ang rap hindi lang tinutugma, sinasabayan sa timing. Papunta na tayo sa X! Hindi! Kaya ko pa tong mas gawing exciting. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. So yun, maganda, may tuturing pa rin natin na mas maganda tong yung round 2 ni M-Site. Kanina kasi kay Apex ang tagal kasi ang bag, tapos ang kulit pa ng yung anong tawag dun, yung rhyming niya, tapos ang haba ng sit up, tapos hindi naman lumanding yung sa round 1 kanina ni Apex. Sana hindi maging ganito yung round 2 ni Apex. Yun, decent, may tuturing pa rin natin na decent round tong kay Insight. Tapos may yung sa mga reaction nandun pa rin yung mga uno lang yung nakuha niya, hindi lang umabot sa dos. So yun, pakinggan muna natin yung round 2 ni Apex at mamaya natin iskoran. Here we go. Offbeat daw ako. Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Tanga, hindi ako offbeat. Ang tawag doon, biga! Tangina. Biga. Binanatan ako sa aral. Tingnan nyo nang hate na to. Naiinggit kasi kahit hindi ko sila kabatch, naging kaklase dahil nag-accelerate ako. Eto na, yung inaasar nyong hype man lang noon. Hindi nyo matanggap na yung Cerberus dati, hype man, Hydra na ngayon. Yo. Puta, galit na galit Puta, ramdam ko yung gigil mo. Parehas kasi kayo ni Lipcram na tinalo ni Saki, kaya hanggang ngayon masakit pa rin yung tinggil nyo. Masakit pa rin yung tinggil nyo. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi. Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Ubod ka ng wak at yung pagka-loser mo sagad. Porket sunugan tapos hindi mo ma-handle yung pressure, luto na agad. Kala mo mga Kristo ng lirisismo pero sensitibo sa kritisismo. Bawat tropeyo kung may resibo, mga tropeyo mo hiningi mo. Kala mo mga senyorito na hindi kumakain ng pinirito, squatting, tipikal na Pilipino. Gagawa ng fanpage para hingan yung mga followers na ng tigpipiso. Nag-livestream to, astig. Yung pagkageto, sagad. Pagkatutok niya sa kisame, tangina, yero agad. Saka, bakit ba nagkaganyan yung boses mo, pare? Ano nangyari? Ikaw lang yung kilala ko na rapper na walang gig pero paus palagi. 2023 na, tol. Di na pwede yung mga boses na parang bagong jakol. Sobrang predictable ni Bobo. Pagdating sa punchline, isisigaw ng todo, tapos yung boses, pati yung lyrics, kala mo nagbibinataan na konyo. Yung M sa M-site ay monotone kasi parang flatline, iisa lang yung tono. Tanginan to, pabibo na dead kid. Yung asawa mo mukhang malibong mong stepsis. Kaya mo siya binahay para meron kang libreng subscription sa Netflix. Yung asawa mo, pamilya, parang nakita ko na siya. Bibigyan kita ng clue, M-site. Puki ng ina ka. Nakita ko siya sa isang website na maraming ads na mahirap isara. O di ba? Sky, yung pangalan niya,
Sky? O pues, sikat na siya gago. Isa siyang pawok na may ads pa sa radyo. Yung butas ng bilat niya, dilat na masyado. Alam na ng lahat yung amoy ng kipay niyang mabaho. Para siyang empleyado. Pero baliktad ang pagtrato kasi siya lang yung nakilala kong napopromote pagkatapos masibak sa trabaho. Puta! Prostitute pala yung inakala niyang chicks. Bagay nga sa kanya maging pawok kasi para sa streets. Mahal mo ba siya? Of course! Proud na proud ka pa sa kanya kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, okay ba tayo dyan? Okay ba? Kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, ba't ganyan yung mga tipo mo, tarantado ka? Yung kilay ng asawa mo parang buhok ng tarantula. Nung nagpa-rhinoplasty, plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Kahit meron ng anak, kinabukasan sinugal sa babaeng immoral. Na-catfish ka ng babaeng mukhang hito na dinormal. Dinaan ka sa filter ng GRO na yung regla irregular. Yung profile pic swimming pool sa personal imbornal. Movie reference ba? Movie reference? Yeah. O sige. Pagdating sa titi, yung asawa mo yung number 1 consumer. Dati puro Uber, ngayon meron ng Fortuner, puhunan lang computer. Mahilig siya sa burat na 4-footer at maglinis ng violet na helmet ng Stormtrooper. Kung sumubo, magaling, pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare look si Skywalker, pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Kulay Darth Vader yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber, Revenge of the Sith. Kung hindi dahil sa asawa mo na dating pokpok sa Malate, malamang sa malamang hanggang ngayon puro Han Solo ka lang palagi. Ano? Movie reference? Tangina kain ka etits. Malamang hindi mo na gets kasi walang Star Wars sa Netflix. Yung puki ni Annie Grace mas maluwang pa sa butas ng Idolace. Pokpok na siya mula pa nung college days. Nakita ko yung picture niya sa marketplace, suot niya mumurahing brace. Tapos sa labi, meron pang domat parang donut na honey glaze. Paggawa ng MB, ang kanyang happy place. Pangarap niya makagawa ng pelikula parang Hunger Games. Kaso puro lang gaya, wala kang class at taste. Pero direktor na panay cut at puro lang copy paste. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, ba't di mo pa aminin? Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads, lahat hahamigin. Pati pananim ng iba, kanyang aanihin. Train of thought ni GL. Diskarte ni Tipsy sa kalabang kung paano aatakihin. Boses ni Enigma sa pag-host at yung mga salita na sasabihin. Flow ni Al James, melody ng XB, gilagi ni J-Skits, pati mga ngipin. Kaya magkaiba tayo kasi wala akong katulad, nag-iisa lang ako. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. So, yun, Ino Brown to ni Apex. Grabe talaga yung kalahating rounds ni Apex na umiikot lang sa pandadamay doon sa sa asawa ni M-Site. At yun, nag-switch lang siya ng angle dito na sa bandang huli. Pero hindi pa rin tumama yun. Kumbaga walang masyado nakuhang reaction. So dahil huling laban na to, kaya siguro inaantok na yung yung mga MCs, yung mga tao na nanonood. Kaya siguro ganoon ang nangyari. Pero yun, round 2, M-Site pa rin ako doon. Bigyan ko ng si M-Site doon sa round 2, 8. Tapos konti lang, siguro lumamang lang ng konti doon sa yung round 1 ni Apex. Inangat lang, siguro nag-step up lang ng konti yung round 2 ni Apex doon mula sa round 1. Kaya yun, dito sa round 2 bigyan ko muna siya ng yung 7. Yun, so dadako na tayo sa round 3 ni M-Site. Here we go. Tangina mo, Apex, wag ka nang mag-rebat. Corny na. Tawag daw doon, biga! Biga.
Solid ah. Tiga. Tingnan to. Sige. Di ba sabi ko, stick to one angle lang siya sa kada round. Damay mo asawa ko, sabihin mo lahat ng gusto mo. Pero kung gusto mong paniwalaan ka nila, ibig sabihin lahat ng sinabi nila tungkol kay Basha, totoo. Single mom, may batang nawalan ng ama. Ako, ginampanan ko. Ikaw, may batang nawalan ng ama kasi tinakbuhan mo. Pero alam kong hindi yan totoo. Ang chismis lang yon. Wag na tayong gumamit ng chismis, wala tayong mapupulot na galing doon. Pero since nagsigawan kayo, judges, puntos pa rin yun. Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galopang chess match. Yo, check! First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami pa ang next dyan. Okay, moving forward. Galit sa pustahan at sugal kasi ugat daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Eh bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasaw-saw ka din pala. Ay sus! Eto, sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo flip-top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumo konti na nanonood. Tapos gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kaya ni mga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Eh paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Natatalo din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo yun ang hindi ko gawain. Gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion? Yoy. Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Kita nyo? Kalahati Last pa lang one. ng round. Kalahati pa lang ng round, parang gusto nang umuwi ng loading nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano karil ang story ko. Ano, game? Game. Nakikita nyo ba tong nag-show na solo lang o siya yung main guest? Hindi. Pag nakita nyo to, ibig sabihin may show si Looney at Ron Henley doon. O di kaya si Abra, basta pag chinek nyo yung event, pangalan niya andon sa many more. Ultimo mga kamag-anak mo, nagtataka sa poster kung nasaan ka pre. Kami, hindi man ganun kalalaking event, at least alam nilang kakanta kami. Mga 3GS, squatting niya mga putang inang yan. Nagpaparte-parte kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ano? Sagot! Kung sabihin busy ka. Ay sus! Ng puta! Kabaligtaran ka ni Hades kasi yung Cerberus ginawa kang tuta! Ano? Sabihin mong solid kayo. Kung mismong laban mo nung ahon, wala sila. At wala din sila dito. Sa kanila nakadepende mga project ni Resist mo at pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino, piling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Grabe, sakit nun. Ano? God ka? God? Poon? God? Poon? Baka poon. Ikaw ay kutos ang kawawa.
Sakripisyal siya yung ipinambalang araw at lumuhod sa mga tala. Gusto niyo pala akong mapatumba, ipapadala niyo yung utosan niyang bata. Sabihin mo sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Damn! Yo, check! Yo, Yo, check! Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako check sa hari, kaya nga pinangarang ka. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo at ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? Grabe yun. Yo! Tanginan to. So yun round 3 ni M-Site, grabing statement yun ni M-Site. Dito pala yun ang yung nagiging matunog, kaya magiging matunog tong laban na to. Siguro dito pa lang, kahit hindi pa nag-spit si Apex, alam ko lamang na lamang si M-Site dito. Pero ganun pa man, panoorin muna natin yung round 3 ni Apex. Tingnan natin kung pero siguro hindi na kaya ni Apex yun. Kasi yung nakita naman natin yung yung round 1 sa tsaka yung round 2, siguro milagro na lang kung magiging ma-offset pa niya si M-Site dito. So, yun, panoorin muna natin. In fairness dito kay Apex, panoorin muna natin yung round 3 ni Apex. Here we go. Ulang sa bugbog. Oo, sa flip top ako unang pumutok, pero hindi ko kailangan maging sip-sip katulad mo para masabing tumanaw ng utang na loob. Tingnan nyo, gusto niya manira. I-remix niya yung linya. Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag tigi-tigisa, samantalang ako buong liga pukin ng ina Hiroshima. Tingnan nyo, si Christian feeling Wala genius. nag-react. Kung umasta, kala mo siya na yung pangalawang Jesus. Feeling star, feeling babyface, feeling niya sa si Phoebus. Gago, magkaiba yung babyface sa mukhang fetus. Sa lahat ng mga dentista, siya yung pinaka-beloved. Paano? 80% ng ngiti niya gilagid. Gilagid mo katumbas ng gilagid ng 5. Kung ito yung pinaka-cute sa 3GS, alam nyo na kung gaano kapangit yung iba. Feeling pogi pag naka-poker face. Kung ngumiti, yung gilagid, all caps, tapos lahat ng ngipin, lowercase. Pag nagrarap to na may banda, parang bokalista na may toothache. Sikat ka na sana dati, bakit umalis ka pa sa True Faith? Pagtitripan ko lang to buong gabi parang si 2 Apri. One name that you can found niya ng pinaka-quotable ng gubat tree. Para kang si Badang na alam yung 3+2 pero di alam yung 2+3. Diba? Sa Commonwealth nagkaroon ng true MC, tapos kinabukasan sinampal ka pa ni Shubaldi sa harap ng Republican, tapos walang kumampi. Wag mo nang itanggi, wag ako, do not me. Si Shernan nga binubuli to sa flip top. Kaya nagisupot lang ulit, parang tuli na nabinat. Boses niya tunog tae. Nung sinabi ni Shernan nag-champion siya mag-isa, sunog siya, pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang supot ka eh. Nakipag-away sa pinuno. Nagkawatak-watak yung grupo. Pero yung ahas, gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Akala ko pa naman matapang tong kinang-inang to. Anong gagawin mo pag sinapak kita ngayon, irerebat mo? Kaya ka nasunugan kasi squatter ka, tang-ina mo. Yung fuse nyo parang si Chance the Rapper, naka-jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog, parang biglang yung spaghetti raw. Parang spaghetti raw yung wirings, kaya habang nagtotrauma banding, biglang nagka-housewarming nang walang warning. Yo, having a bad day? Alam nyo ba?
Siksikan dati yung gamit nila sa floodway. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Pagsubok lang daw ng Diyos dahil minsan nyo na siyang ginalit. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Imbis na bumbero, dapat kusinero yung tinawagan mo. Dapat medium rare lang naging well done yung bahay nyo. Sayang yung mga whip cups. Ubus buong collection, lahat ng gamit naging abo. Sunog, walang protection, nakapulupot yung kable. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Tobey Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Sabi nila, pag nasunugan ka, para ka na nakawan ng 10 ulit. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Yung Mockingjay, galing yung kay Goryo ah. Kay Goryo yun, di ba? Yung pambala na pantangi, galing kay Sayad yun, di ba? Walang kasing garapal yung pang-aangkin niya. Daig pa si Tipsy sa pagkaimba kasi nandun ka mismo sa event ng mga pinaggayahan mo na linya. Ay ng tubig. Pangil sa pangil, kagatan sa pamaraan na lirikal. Kaya ko magpakagat yan ng kakayahan kong teknikal, pero para dito, di na magpapakagat, talagang wasak at kritikal. Kung ako man ay magpapakagat, ako'y magpapakagat, Jose Rizal. Cloud chasing at dick riding ang pangunahin niya na hobby. Pumunta ng Pasig para kila Luni makiparty. Para makitropa kay Omar B, lumipat sa Makati. Napunta sa Mandaluyong, kunwari, close sila ni Clamsy, ngayon nasa Cavite para masabi na kapitbahay siya ni Shanty. Cloud chaser ang puki ng ina. Gusto maraming auto-liker, yung mga tulad mo na social climber, dapat binabaksakan ng bomba ni Oppenheimer na kasing laki ng ocean liner. Mga banat neto may halong sodium, podium, Imodium. Nagmumukha kang clown. Bumalik ka na lang sa para-paraan na M-site, yung may lumang sound. Magbabanggit ng mga table of elements para may utak daw. Tapos yung punchline, there's only one name that you can found. Born to be fight. At there's only one name that you can found. Dalawang kataga na hindi na mapapalitan. Ganyan si Badang kung nakapag-aral pa siya ng 2 pang baitang. Paulit-ulit ba? Tingnan nyo, napipiko na siya dyan. Pinapamukha ko lang sa'yo na hindi ka tatantanan ng mali mo na yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Basang-basa ko na yung mga na-rehearse mo na pre-med. Marami pang scientific terms na nakaipit, tangina words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Marami pa siyang scientific terms na nakaipit, pero words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Nagkakasundo nga sila sa presyo ng TF, pero hanggang ngayon, yung kanyang subject tsaka verb, walang agreement. 2 taon na yung Motus, palakpakan natin. Congrats, walang biro. Yung audience nyo madalas, puro mga manyak na nanghihipo. Mas malansa pa sa pinagbalatan na hilaw na hipon tsaka hito. Motus Battle League, ang liga ng mga walang ligo. Share na at M-site, 2x2 champ, astig, di ba? Pulo at Motus, laki kita. 2 sip-sip kay Enigma na nagtayo ng sariling liga, plastic! Kala mo loyal kay Ari, kumahanap lang pala ng tactics. Ginaya boses ni Enigma, pati adlibs, hanggang sa boss, hanggang sa poster, ginaya pati yung graphics. Sa pagiging hipokrito, sobrang mong guilty. Sobrang sip-sip ang gamit niya, straw na pang milk tea. Magpapatournament yung gimmick. Ipopost niya sa FB para uminit. Para sa grand prize magpapasulisit. Tapos pag may nag-champion ang ibibigay mo, sisig. Tangina, galawan Motus. Alam ko na ang modus ng Motus. Kukuha sa audience ng babaeng magkukorus, tapos pag hindi na conscious at wala sa focus, sawa ka na yung osus. Kaya anong future? Are you sure? Baka culture vulture. Tangina, magkaiba tayo. Meron akong brand na iniingatan. Ikaw sa branded, bantay ka lang sa tindahan. Motus,
Obvious naman kung sinong pinagayahan, pero yung sunugan tinatawanan, pero yung mga battlers niya di niya pala binabayaran. Palibasa, alam mo ang kanilang kahinaan. Palakpakan at kasikatan. Gusto mo nga lang bang makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? So yun, in of round 3 ni Apex, wala halos tumama dito sa round 3 ni Apex. Kung meron man, mangilan-ngilan lang siguro mga nasa apat, parang ganun, yung mga sa mga marirecall ko lang sa ano ko. Pero dito sa round 3, body bag si Apex dito kay Insight. So yun, if you like this video, just give this video a thumbs up at maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta. For now, road to 1K na po tayo, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung umabot ka man dito sa karali-ulihang video ko, please pindutin nyo yan, maawa na po kayo, para madagdagan yung ating community. So yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.